14 na kabanata. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong minamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo ito iaahon agad kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag ka agad uupo sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sayo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sayo, maaari bang ibigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera. Magtatamo ka ng malaking karangalan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayon, magagantihan ka na. Sa halip, kung ikaw ay maghahanda, ang anyayahan mo ay ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka, sapagkat hindi man sila makaganti sa iyo, ang Diyos ang gaganti sa iyo sa muling pagkabuhay ng mga banal. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon, at sinabi sa kanya, Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin, at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid, at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares na torong pang-araro, at kailangan kong masubukan ng mga yon. Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, Madali, lumabas ka sa mga lansangan at makikipot na daan ng lunsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak,
mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya mauupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin. Ngunit, kung ito'y mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat na muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa, o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Ika-15 kabanata. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, Ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan, kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko rin ang nawawala kong salaping pilak." Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Sinabi pa ni Jesus, May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang lahat niyang kayamanan sa mga bisyo. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon, at siya'y pinag-alaga nito ng mga baboy sa bukid.
Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang magbigay sa kanya ng pagkain, ay ibig na niyang kainin kahit ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya noon ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, "Oh, labis-labis ang pagkain ng mga utusan ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga utusan.' At tumindig nga siya at umuwi sa kanila. At malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama. At dala ng malaking pagkahabag, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "O ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Madali, kunin ninyo ang pinakamagarang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Patayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng utusan. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat ang kapatid mo'y nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong ito, na lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ay ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya?" Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Ikalabing-anim na kabanata. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatang